You've come a long way since high school graduation. All these years that have passed, all the friends you've made, all the places you've been, and now you're leaving college. All of your future expectations are mixed with nostalgia. Everything can seem overwhelming. You want to find the perfect job in the ideal company with the best boss. But sometimes that doesn't happen as fast as we wish. Sometimes we just don't feel prepared to suddenly be an adult. So you ask yourself, what else can I do to prepare myself? What can I really do after graduation? Sa ibang balita naman, blue collar ang patok ngayong trabaho at may pinakamataas na basic salary. Bukod dito, tinukoy din ng DOLE ang iba pang industriya na may mataas na sweldo sa mga regular na empleyado. Magbabandila si Apple Salandoni. Sunod-sunod ang mga proyekto ng air conditioning supply company na ito. Nag-install sila ng centralized air conditioning sa mga gusali at mall. Kaya naman tuloy-tuloy din ang pagtanggap nila ng mga aplikante para sa posisyon ng aircon technician. Napaka-advantage sa mga taong naghahanap ng work, lalo na yung mga skilled work. Hindi na sila dapat mag-apply pa for abroad. Hi, I'm Maurice from LaSalle College, Antipolo. Anong balak mo pagkatapos sa college? Well, panigurado mag-a-apply ako ng trabaho pwede dito sa GMA, sa ABS, sa TV5, lahat. Lahat. And then, baka i-try ko FA. Anong gusto mong trabaho? Trabaho? Well, syempre siguro yung related sa course ko na Masscom kung mag-start ako as PA. Pero specifically gusto ko yung PA na from sa directing side. Baka kasi marami kasing kinds ng pagiging PA. Saan mo nakikita ang sarili mo 5 years from now? 5 years from now? Siguro PA pa rin. Or kaya naman, hindi ko alam. Hindi ko pa sure. Pero syempre, kung gusto ko lang syempre maging successful. So, siguro by 5 years, siguro may naipundar na ako, may naipon na ako, may kotse na siguro ako. Anong hindi mo makakalimutan sa pagiging estudyante? Hindi ko makakalimutan. Negative. Siguro kasi napunta kami sa disciplinary office namin kasi nahuli kami may dala kaming alak. And then sa positive, siguro yung graduation. And yung first day, of course. Ano sa tingin mo magiging pagsubok mo pagkatapos mong graduate? Pagsubok? Well, first pa lang, dun pa lang sa pag-a-apply, pagsubok na yun Kasi hindi naman ako makakuha agad. Pero bukod doon, pagsubok, yung mo na rin, yung mga requirements mo rin sa gobyerno, yung mga ganyan, bayarin na ganyan. Pagsubok yun. I'm Rica Del Canon. Position here in GMA, production assistant. I've been working for GMA for 8 years, but as a production assistant, 2 years. Researcher ng Powerhouse, magto 2 months pa lang ako, sir. Ever Lawrence Gutierrez, art director, craftsman pala, 10 years na ako dito sa GMA. Ako si Benedict Rayama, Pidik, kung tawagin ng mga kaibigan ko. Art director din ako, parang sir. Simula kami sa Art Angel, kaya art director kami. Hanggang ngayon, nag-absorb kami ng ibang show, art director. Ilan taon? 10 taon. 10 taon, ngayong 2004. Kalahating taon, mga October ng 2004. My first job is in a call center, Smart Communications, 3 months. Then after 3 months, ako, Advanced Contact Solutions. And after nun, na-observe ako sa Itbulaga as production assistant. After ko graduate, as in 1 week after, nag-start agad ako as operations manager ng bagong bukas na events management company. Santa Rosa based. After kong graduate,
Una-una, course ko, ESIE, Industrial Education. Tapos, after ng graduate, nag-licensure exam kagad ako. Pumasa, awa ng Diyos. Tapos, nag-apply na ako ng trabaho for teaching position. So, secondary school, high school. Wala. So parang ito na, technically, ito yung unang trabaho namin. Ayun. Sumasideline kami. Oo, yun. Marami kami alam. Marami kami ngayong gawin. Marami kami alam na, nung nag-aaral ako, nag-streamer na kami. T-shirt printing. Ganun. Kasi more on drafting side kami. Tapos nagbabanda-banda. Nag-send out ako ng mga resumes sa company na pinag-OJT-han ko, which is ABS and GMA. Pero hindi siya kagad na-work out. Mga after 6 months pa ako na-work out. Kino-consider ko yung sarili ko na maswerte kasi hindi ako nagkaroon ng trabaho. In-offer talaga siya. Kasi before pa, 3rd year to 4th year, rumarakit ako sa Robinsons Malls. Yung mga event organizer, ganon. Tapos, yung Corcom officer nila, in-offeran lang ako na magtatayo yung boss niya ng bagong company. Baka gusto ko mag-apply. Nag-apply ako. Pinasa ko yung resume ko. As in, tinawagan ako day after ng graduation. Tapos nag-start ako week after ng graduation. 3 kami magkakasabay. Pero 2 lang kaming pumasok. Yung isa, parang substitute lang siya dun sa isang nag-leave. Tapos ako yung nag-start na agad as events, management sa company. Yung usual, nag-apply, nagpa-interview. Kasi sa teaching position, kailangan alam mo na. Alam mo lahat. Mag-apply. Oo. So, school lang. Kasi kami, education kami. Bachelor of Science in Industrial Education. So, tuturo kami dapat ng college, saka ng high school hanggang college. So, kailangan mo mag-exam ng licensure examination. Actually, kung masipag ka naman, madali lang. Tsaka kailangan confident ka lang palagi na alam mong kaya mo nang makipagsabayan sa industriyang gusto mong galawan. So ako nga, hindi talaga ako nahirapan. Pero nahirapan din ako mag-send sa mga... Kasi before kapag graduate, mag-send ka na online. Di ba pag networking mo, most of the networks ngayon online na. Hindi ka na pwedeng mag-walk-in, hindi ka papapasokin ng guard. Tsaka ako nadalian ako, pero yung mga batchmate ko, alam ko yung June na, parang mag-June na ulit, wala pa akong work, yung parang nape-pressure na sila. Sabi nga ng iba kong kabatch, minsan daw naliligo sila, tapos habang nagsasabon, wala akong work, tapos yung iba kong kabatchmate, parang ang tagal na nila magtrabaho. Sobrang hirap, kasi kung gusto mo sa media, maliit lang yung mundo. Kasi kahit hindi ka naman graduate ng JOR, ng home, kahit hindi ka graduate ng home or JOR, nakakapasok pa rin. Mahirap kasi unang-una, hindi naman ako galing sa may kayang pamilya. So, yung pag-apply, mahirap kasi wala akong pagkukunan ng pamasahe, wala akong pagkukunan ng ng pang-requirements. Yun, mahirap kasi mahirap kami. Petix lang ako nun eh. Parang ako nun eh. Parang hindi pa ako seryoso. Parang meron ako naka-ready, meron na akong pang demo kung matanggap ako, magde-demo na ako. Meron na ako lahat nun. Meron na ako resume, ganyan. Tapos, ayun na. Hindi ako nahirapan. 10 years from now, I think I'll be still here in the industry. Media industry. Well, in terms of progression pagdating sa position, depende rin kasi sa mga darating na opportunities. Actually, ang hirap niya. Kasi alam mo, kahit na gusto mo yung ginagawa mo, minsan may isip mo pa rin na ganito pa rin pa ako after 10 years. Yung parang ganito pa talaga yung gusto kong gawin. Kasi medyo paulit-ulit naman talaga yung gagawin mo. Yun at yun yung process. Pero siguro, pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod, hindi ka masasawa. So,
siguro 10 years from now, sana naman makaipin na ako ng ganyan, di ba? Bilang researcher, sana naman level up na ako ng mga times na yan. Yun. 10 years from now, 10 years ulit, ginagawa ko pa rin siguro tong mga bagay na to. Pero siguro more on mas high-tech na siguro. Or kasi pinupurso ko rin yung photography. Pero okay na rin. Mag-iba na ako. Siguro mga graphic artist na ako ngayon. 10 years ago na marami ng client. Marami ng Tapos yung business namin, pang naman. Kasi mag-video coverage kami ng mga weddings. Kami na graphics, video editing. Ganun. Mag-ibang level na. Siguro pero kasi ganun, nag-isimula na kami dun. Tsaka siguro masikat na kami ngayon. 10 years from now, sikat na kami terorista o kaya. Tsaka siguro may mga 5 album na kami. May banda kasi kami. 5 album na kami, pero hindi bumenta yun. Pero may 5 album. Gagawa lang kami, pero dami bumenta. Kami nga pala yung gumagawa ng mga pasabog sa IPD. So, terorista na kami 10 years from now. Well, magiging advice ko lang is isa puso yung lahat ng bagay na gagawin. At isa isip lahat ng bagay na gagawin. Kasi yun tutulong talaga sa'yo para mapursu mo lahat ng goals mo. Prepare yourself, have your own goals, dream big. Tapos, syempre in preparation, kailangan sa school pa lang, paghandaan mo. Yung mga gagraduate ngayon, dapat talaga, before pa kayo graduate, taga-apply na kayo. Kasi sobrang dami nyo, ilang libo ba yung gagraduate sa batch nyo, di ba? So, kailangan mag-apply na kayo. Tapos, wag nyo muna agad ipilit na makapasok sa kung anong gusto nyo. Tapos, wag agad mag-aim na gusto ko ganito. Kasi lahat naman nagpupunta sa baba. Maswerte lang talaga yung iba na mataas agad yung posisyon na nakuha nila. Tsaka maging patient. Ganyan. At saka mag-pray lang talaga. Kasi ako pinag-pray ko. Sabi ko, kasi ayoko mag-resign. Kasi mas okay yung sweldo, mas okay yung trabaho. Pero ito yung gusto kong gawin. Pinag-pray ko. Sabi ko, pag binigyan ako ng sign ni Lord, mag-resign ako. Tapos tinawagan ako ng ritual. Nag-resign ako. Pero naghintay pa ako ng 1 month bago ako magkapagtaka. Yun. Kapag gusto mo yung ginagawa mo, tapos samahan mo ng pray, walang imposible. Bukod sa mag-aral kayo mabuti, gawin niyo yung gusto nyong gawin. Yun yung pinakamahalaga doon. Gawin niyo yung gusto nyong gawin. Kasi walang kwenta yung may trabaho kayo tapos hindi kayo nag-enjoy. Ayun yung totoong buhay, yung graduate nyo. Tapos, wag nyo i-expect na lahat ng mga pinag-aralan nyo magagamit nyo sa trabaho. How do we get to be successful? We have to go through the study of disciplines, isn't it? I mean, there's no shortcut to success. Discipline is there in order to save people from becoming losers in life. You know, a lot of people are saying, I am trying to be successful. The time has come for you to stop saying that. You have to start saying, I am training to be successful.